after the message. So by 3 o'clock po, kung maaari po lahat ng mga dadalo po sa men's and women's, nandun na po tayo sa place natin na po 3 o'clock so that we can start early. Then after our men's and women's fellowship po, ay magkakaroon po tayo ng meeting. Lahat po ng mga workers at mga elders, required po kayo mag-attend para po sa ating anniversary sa August 24. Ito po yung 14th anniversary po ng Great Commission. At sa Angeles po ay on August 5th, doon po nila gagawin. But here in Bahrain, we will celebrate on the 24th of August. After Ramadan na po yan. After Eid, palagay ko ready na kayo during that time. Amen. Maraming salamat po. And now we will begin our message, brothers and sisters. I hope itong message na ito makapagbigay po ng blessing sa atin lahat. Sa ating lahat na narito. Matanda, bata, sanggol. Ano po? Sapagkat ito pong message na ito, another message for these end times. Ano po? So ang message na ito, again, it is a wake-up call sa ating lahat. Sapagkat ang Diyos gusto niya ang kanyang church ay maging malinis, spotless, walang anumang dungis, brothers and sisters. Yan po ang gusto ng Panginoon. So, ang Diyos, every day, sabi nga ng inawit natin kanina, it is the times of refreshing. Tayong lahat nare-renewed, nare-restored ang ating kaluluwa, and it is joy for being with God. Amen. Napakasarap po, mga magulang at mga kapatid, kapag alam mo na kasama mo ang tunay na Diyos. Napakasarap po. It is a joy for every Christian na kilala mo ang Diyos na sinasamba mo. Kilala mo ang tunay na Kristo. Amen. Unless na hindi po natin nakikilala ang tunay na Diyos, you cannot feel the joy that some Christian enjoying at these present times. Amen. Marami pong mga Kristiyano sa buong mundo, but still, until now, they don't know whom they are worshiping. And this afternoon, brothers and sisters, isang muling panawagan ng Panginoon sa ating lahat. Sapagkat, tandaan mo ito, brothers and sisters, mahal tayo ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na mapaamak po tayo. Every souls among billions of people among the earth, sa mundong ito, mahal tayo lahat ng Panginoon. Ayaw ng Diyos, maniwala po kayo, na isa man ay mapahamak. Amen. So dapat kilala po natin ang Diyos, kilala natin according to the Word of God. Ayon po sa Biblia. Itinuro ng Biblia, kung sino ang Diyos na yan ang Diyos na nagkatawang tao, ng ating Panginoong Jesucristo. At tinuro din ng Biblia, mga magulang at mga kapatid, that God is one. Amen. Ang Diyos ay isa lamang. Amen. So this afternoon, ang katanungan po sa ating lahat, are we living in the last days? Amen. And I hope this afternoon, brothers and sisters, i-set aside na po natin yung mga ibang paniniwala po natin. Ibang pananaw po natin sa buhay natin. Let's accept with gladness, with joy, the power of the Word of God. Amen. Huwag nating sandalan yung mga maling turo, yung maling paniniwala na itinuturo po ng mga bulaang propeta. Paniwalaan natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia. So again, ang katanungan, are we living in the last days? Tayo po ba'y nasa uling araw na? Mga magulang at mga kapatid,
Kung pag-aaralan po natin ang New Testament, from Matthew up to Revelation, meron po akong nakita dito na 3 disciples ng Panginoon, they believe during their time, yun na ang pinaka-last days nila. At babanggitin ko po sa apong ito, sina Apostle John, si Paul, Apostle Paul, then si Saint Peter. They think during their times, 2,000 years ago, na ang panahon na yon ay uling araw na. But they are wrong. Amen. And this generation, brothers and sisters, tayo, pwede rin tayong magkamali. Pwede mo rin paniwalaan na ito na ang end times. But tiyak, brothers and sisters, ang isang bagay na natitiyak ko, ang Diyos, kahit anong oras ay babalik siya. Anytime. But, ang advantage po natin sa generation na ito, we are more closer than the apostles during the Old Testament times. Mas malapit po tayo. At sa araw na ito, brothers and sisters, ikaw lang makapagsasabi kung ang panahon na ito na ang pinaka-last days natin. Ikaw lang. But one thing, you have to search for yourself. Amen. Saliksikin muna natin ang ating sarili. As we listen to the Word of God after this message, mga magulang at mga kapatid, then you can realize, you can tell sa iyong sarili, masasabi mo sa iyong sarili, ito na nga talaga ang last days. Amen. So the conclusion, brothers and sisters, this afternoon, iwanan ko po sa inyo, kung tayo po ay talagang nabubuhay na sa mga uling araw na ito, or this is the end times or last days, ano po. Mga magulang at mga kapatid, karamihan po sa atin, and I believe, now we are now living in the last days. Amen. For me, I believe we are now in the last days. Ito na ang mga uling araw na. At nakikita po natin ang takbo ng mundo. Nakikita natin ang bawat takbo ng mga mananampalataya at maging ang hindi mananampalataya. Nakikita po natin ngayon kung anong nangyayari sa loob ng mga churches. Nakikita po natin ngayon kung ano po ang nangyayari sa ating kapaligiran. So, we will base our opinion and conclusion according to what was written in the Bible. Amen. Ganon din po yung mga apostles ng Panginoon. But, this afternoon, brothers and sisters, tayo pong makapagsasabi na ito na talaga ang huling mga araw, ayon po sa nasusulat. Tandaan po natin, ayon po sa sinabi ng Panginoon sa Book of Matthew 24:26 o 36, ngunit walang nakakalam sa bawat oras ng pagsapit niyon o itong pagdating ng Panginoon. Walang nakakalam. Amen. Kahit yung mga anghel sa langit, ang sabi, kahit ang anak ng tao, but God, I'm sure, will coming soon. Amen. Kaya ito po isang panawagan sa ating lahat. It is a wake-up call. Amen. Dalawa lang ang pagpipilian po natin. In the end, good or bad. Dalawa lang, brothers and sisters. So sa hapong ito, mapalad po tayong lahat. At ganun din po sa ating mga bisita. It is the will of God na kayo po ay aming makakasama sa hapong ito. You are not here. Hindi po kami nandito. Ang kagalakan namin po mga kapatid ay kayo ay aming makakasama sa gawain na ito. And I believe ang Diyos ay may plano po sa inyo sapagkat ang Diyos ay mahal niya kayo. It is not a matter of religion or denomination, but it is a relationship between you and God.
A special relation between you and God, brothers and sisters. Amen. So mga kapatid, as we listen to the Word of God, let's meditate the Word of God, brothers and sisters. Set aside natin, itabi natin yung mga pananaw natin na walang basihan, but just listen to the Word of God. So ang tanong, are we living in the last days? Brothers and sisters, mga kapatid, nagbigay po ng palatandaan ng Panginoon. Maliwanag na nasulat sa Biblia, ang Panginoon ay nagbigay po ng mga signs, mga palatandaan sa kanyang muling pagbabalik. Amen. At sa mga palatandaan na ito, mga brothers and sisters, kung sa mga babanggitin ko na mga 18 mga ugali ng tao o karakteristik ng tao, if you possess among this number of characteristic, brother and sister, now personally you can tell yourself that you are now living in the last days. Amen. So ang gusto po ng Panginoon, total reformation. Saliksikin natin ang salita ng Panginoon, ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan, I want to tell you this afternoon, siyang magpapalaya sa iyo. Kaya tingnan po natin, ang isang katanungan na nakikita po natin, nararanasan po natin, ang tagal ko ng born again, ang tagal kong Kristiyano, I believe in Christ, but still my life is full of problems. Financially, ang dami kong karamdaman, hindi nawawala ang aking mga utang. Punong-puno ako ng burdens, brothers and sisters. I can tell you right now, ito po ay may kinalaman sa spiritual. I cannot tell you, sapagkat maliit lang trabaho ko, pastor, konti lang ang income ko, kahit yung mayaman ngayon, mga kapatid, dumadaan sila ng crisis. Akala ninyo yung mayayaman na yan, meron silang katahimikan, magulo po ang buhay nila. Amen. So this afternoon, brothers and sisters, let's begin the message of our Lord Jesus Christ. In 2 Timothy chapter 3 verse 1, ang sabi po dito, dapat mong malaman. Amen. Mga kapatid, napakaganda po ang introduction. Dapat mong malaman, all Christians, all believers in Christ, maging ang mga unbeliever na yan. But mark this, dapat mong malaman na sa mga uling araw, there will be a terrible times in the last days. Sa uling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Amen. Maliwanag po. Dapat mong malaman, brothers and sisters, na sa mga uling araw, huwag kayong magmadali, brothers and sisters. Huwag kayong magmadali. Dapat mong malaman na sa mga uling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ito po ba'y nararanasan po natin? Sino po hindi naghihirap dito, mga magulang at mga kapatid? Sino po bang hindi nag-i-ikaws dito? Sa bawat kinikita natin, pagkatapos ng sweldo, nandun yung balita, nandyan yung mga text, kailangan namin ganito, napo-foreclose ang bahay natin, ganito, may sakit ang mga magulang mo, gabi yung kapatid mo. Amen. Nangyayari po ba ito? Amen. Ang sabi ng Biblia, it is a dangerous days. It is a perilous, terrible times, o perilous times, mga magulang at mga kapatid, in the last days. Mapanganib po. Amen. Lahat po ba tayo dumadanas ng kahirapan ngayon? Who among you here, inside this room, brothers and sisters, na nananagana at hindi dumadanas ng mga persecution at kahirapan? Alam ko po lahat tayo, we have a problem. Amen. Alam ko po lahat tayo may problema. So, this afternoon, brothers and sisters, look for yourselves. Tingnan mo ang sarili mo, kapatid. Tingnan natin ang ating sarili, brothers and sisters. Are you living in the last days?
Anong nakikita mo sa kapaligiran po natin? What can you see on our environment? Anong nakikita mo sa kapaligiran natin, brothers and sisters? Sa ating komunidad, sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa loob ng iyong pamilya. Anong problema ng iyong pamilya ngayon? And this is one of the dangerous day or perilous times na sinasabi po ng Biblia. Amen. Napakahirap. Napakahirap mamuhay na kasama mo ang Diyos. Amen. Kahit tayong lahat dito, mga kapatid, napakabihira lang, continuous, in a week, na makikita ko ang bawat isa sa inyo. Mga ilan lamang mga kapatiran na gabi-gabi kasama natin sa gawain dito. But others, kahit sila mga elders, mga magulang ng kapatid, they cannot continually serve God because there is some problem. So, totoo po ang sinasabi ni Paul kay Timothy. Amen. Amen. Napakahirap, brothers and sisters. When you practice righteousness, kapag mamuhay ka na may righteousness, o may daladalang Biblia, may maririnig ka sa daan. Oy, baka lalampas ka sa langit. Napakahirap. Amen. Kapag sinabi mo na ang Diyos na sinasamba mo ay isa lamang, anong sasabihin sa iyo? Kulto ka. Mali ang turo mo. So it is a persecution among the children of God. Amen. Anong turing kapag namumuhay ka na may kabanalan sa Panginoon? Sasabihin nila sa iyo, panatiko yan. Yan ang mga bad words na nararamdaman po natin ngayon. But a lot of Christians, they are not aware sa mga bagay na ito. Why? Sapagkat they don't have the knowledge of God. Wala silang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Amen. Kahit anong sabihin sa kanila, ayaw mo yan, ganun lang. But in reality, we don't have knowledge in the Word of God. Amen. Kaya kapag naman mamuhay ka na makasalanan, brothers and sisters, ang syudad ay tuwan-tuwa sa iyo. Tingnan mo, maging sa ating situation, hindi lang dito, lalo na sa ating bansa, mga kapatid. Amen. Sino ang pilit na binibigyan ng medalya? Yung mga nabubuhay sa immorality. But yung mga nabubuhay na may kabanalan, they are set, tinatabi lang nila. And I would like to mention, patawaran po ako, itong namatay natin na isang komedyante ngayon. Nagrereklamo, bakit daw hindi naging national artist? Yung tao makamundo, they never understand. Amen. I-check mo yung tao, ano bang naging categories mo? Ano bang buhay mo? Ikaw ba'y maayos ang pamumuhay mo? Isa lang ang pamilya? Ilan ang pamilya nitong namatay na ito? Ilan yung mga anak, brothers and sisters? How you can consider this guy to be national artist? Ang tao hindi alam yan. Amen. Ang tao meron siyang pagnanasa. Meron siyang nais na mangyari sa buhay niya. Kaya kapag masama ka sa atin, lalaki ang pangalan mo. But kapag gagawa ka ng kabutihan, hindi alam ng tao. Amen. And thus ito po ang sinasabi ni Paul kay Timothy, dapat mong malaman na sa mga uling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Amen. Amen. Anong nakikita po natin sa tao? Patuloy na gumagawa ng kasamaan. Kaya ang tama po ang sinabi ni Daniel, in the book of Daniel, chapter 12, verse 10, marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit, ang sabi po dito, ngunit magpapakasama pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang magkakaunawa sa mga bagay na maunawaan ng marunong.
Totoo po yan. Maging sa church lang, tingnan mo. Amen. Tingnan mo, maging sa church lang. Kami po bilang mga ngaral, minomonitor po namin ang bawat miyembro ng church natin. Merong nagre-repent, may talagang ayaw mag-repent. Amen. So kung titingnan po natin ang buhay ng mga taong iyan, mga magulang at mga kapatid, they are continually committing some sin. Amen. Kaya ang tao, kapag hindi lumapit sa Panginoon, hindi siya nag-repent, every day napapasama ka. Yan ang sinasabi po ni Daniel. Amen. Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. Ito po ba yan? Tanungin po natin ang ating sarili sa hapong ito. Ako kaya nag-repent na? Ako kaya sumusunod sa Panginoon? Tanungin mo ang iyong sarili, brothers and sisters. You have the freedom to search yourself. Or else, brothers and sisters, kahit aten ka na ng aten sa gawain ng Panginoon, kung hindi mo nakikita ang sarili mo, brothers and sisters, how you can prove that you are saved? How you can prove that God knows you? Unless na hindi natin alam kung anong status natin sa Panginoon. Amen. So ano po ang mga characters ng mga tao sa mga panahon na ito? Ano yung gawa ng mga tao sa mga panahon na ito? In verse 2, 2 Timothy chapter 3, verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili. Totoo po ba ito? People will be lovers of themselves. Totoo ba yan? Marami po. Amen. So, dinidescribe po ni Paul dito kung anong klase o kung anong uri ng tao sa last days na ito. Amen. How they will think, how they will live during the last days. Yan ang sinabi po ni Paul. Amen. So, brothers and sisters, if we possess any of these characters of a man, brothers and sisters, sa hapon pong ito, you can tell if we are in the last days or not. Nakukuha po ba ninyo? Mamaya po ng message na ito, tanungin mo sarili mo, sa narinig mo. First, ikaw ba'y makasarili? Amen. Amen. Sino yung mga taong makasarili? They are lovers of their own selves. Hindi mo maisaan ito. Nakaawak sila sa sarili nila. They are selfish. Ang taong makasarili, brothers and sisters, selfish yan. Hingi sa kanya, hingi ka ng isang bagay sa kanya, nandun na yung sagot, ay wala. Sapagkat yan po ang isang taong makasarili. Amen. Mapagnasa sa interes ng iba. Brothers and sisters, ganun ka ba? Ang taong makasarili, lagi nilang iniisip na ang pagsikat ng araw ay sumisikat lamang ito para sa kanila. They don't think others. Ganun ka ba, brothers and sisters? Ang Diyos nila mismo ang kanilang sarili. Kapag sinabi ng sarili, huwag kang magbigay, He will not give anything to God. Hindi magbibigay yan. Why? Sapagkat sila po'y makasarili. They don't care what more magkakaroon sila ng malasakit sa Panginoon. Imposible. Imposible, brothers and sisters. Amen. At wala silang tunay na pag-ibig. They don't have true love to Jesus Christ.
Kahit pinapakilala mo na sa kanila kung sino si Kristo, but still, they ignore your message. Yan ang mga taong makasarili, brothers and sisters. Meron silang self-esteem. Gusto nila, mga magulang at mga kapatid, pinupuri mo lang ang kanilang sarili. Araw-araw, pinupuri mo sila. Yan ang gusto ng taong makasarili. Ngayon, brothers and sisters, ikaw ba'y ganito? Tama ba si Paul? Now are you living in the last days? Anong sabi ni Paul, brothers and sisters? Next verse. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pag-aangad ninyo maging tanyag. Amen. So marami pong mga taong ganito. Lalo-lalo na po sa ministeryo ng ating Panginoon, lalo-lalo na sa loob ng church. Amen. Sa alip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, humility ang kailangan ng Panginoon. May humility ka ba? Kung minsan hindi ka lang napansin ng pastor mo, hindi mo na siya kinakamayan. So without knowing, yung puot, nag-increase na sa puso mo. Every day. Hanggang sa makasalubong mo ang pastor mo sa hagdanan, wala, nakayuko ka pa rin. Why? Sapagkat ikaw ay makasarili. Amen. Ituring ninyong igit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ituring mo na igit sa iba ang inyong sarili. Ba't ito po ba'y ginagawa po natin? Hindi. Kaya yan po ang nakakalungkot, mga magulang at mga kapatid. Amen. Ano pa? Gaman sa salapi. Amen. Covetousness. Amen. Amen po ba? Makasarili, sakim sa salapi. Pag nakahawak ng pera yan, brothers and sisters, kahit anong gawin mo, hindi mo mabuksan yung kanyang kamay. Pag nagbigay sa offering box yan, mga kapatid, tinan mo yung binigay niya, lukot na lukot. Parang chicharong bulaklak. Sapagkat ayaw niyang release yan. Ayaw niyang magbigay. Anong sabi po ni Paul in the book of Timothy? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ito po tingnan po natin. Tayong lahat na, yung mga iba na ayaw mag-release, brothers and sisters. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Totoo po ba yan? Amen. Kapag ayaw mong gumasta, ayaw mong tumulong sa kapwa mo, mga kapatid, hindi mo alam yan ay nagiging ugat ng kasamaan. Dahil sa pag-aangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at totoo po yan. Amen. Kaya yung isang kapatid ng kanina, bakit nandyan siya? Puro po daw overtime. Ginrab niya yung overtime. So, nasan siya ngayon? Tama ang Biblia. Kapag nag-aangad ka na yumaman, ang taong yan ay nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Amen. Kahit overtime ka ng overtime, tandaan mo 100% butas ang bulsa mo. Nakakaipon ka ba? Sino bang yumaman dito sa overtime? Sino bang yumaman dito? Subukan mag-overtime ng mag-overtime. Maya-maya may tawag. O, nasa ICU ang nanay. Kung minsan pati yung overtime mo, kulang na kulang pa yan eh. Tama ang Diyos, brothers and sisters. You cannot escape God. Kaya ako lagi ko sinasabi, ang kailangan ng Diyos sa atin, yung unang bunga natin. Yung bunga ng ating pagpapagal. Hindi yung bigay ng iba, hindi yung iram. Umiram ka sa iba para lang may mabigay ka sa Panginoon, mali yan. Ayaw ng Panginoon. God never recognized that thing. Huwag mo sabihin, umiram lang ako, pastor, para ma-cover up ko yung mga pledges ko na hindi naibigay during the previous month. Umiram lang ako. Brother, sister, brother, wala ka ng blessing. Yung blessing mo, yung umiram ka. Wala nang pagkalam ng Panginoon dyan. But kapag ang Diyos nakita, brothers and sisters, kahit isang kusing lang, kapag alam ng Panginoon, naggaling sa pinagpawisan mo, God will bless you more.
Ang Diyos i-bless ka niya. Bibigyan ka ng Diyos more than that. Yan ang hindi natin alam, ayaw natin unawaan sapagkat meron tayong pag-ibig sa salapi. Amen. Natatakot ka na mawalan. Amen. Remember, brothers and sisters, we are created just to worship the one true God. Kaya kanila ng Panginoon para mag-worship sa Kanya. Hindi basta lang na mabuhay dito, magtamasa ka sa lahat ng binibigay ng mundong ito. Brothers and sisters, tandaan mo, itanim mo sa puso mo. Kaya kanila lang ng Diyos para mag-worship sa Kanya. Hanapin ang Kanyang kabutihan, hanapin ang Kanyang diwa, hanapin ang Kanyang kabutihan sa atin. Brothers and sisters, kaya tayo nilalang ng Panginoon. Amen. We have to praise Him always. Sabi ni Haring David sa Psalm 150 verse 6, we must praise Him every day in our life, brothers and sisters. Ang plano ng Diyos sa atin na ibigin siya na higit sa lahat. Ang gusto ng Panginoon, priority po siya sa ating buhay. At ibigin mo ang iyong kapwa. At huwag mong ipukaw ang inyong paningin sa sanlibutan. Kaya ang sabi po sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Amen. Pinagbawalan na tayo ng Panginoon. Huwag nating ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Maliwanag po ba? Tayo kapag napagod tayo, konting ano naman to, kasiyaan, punta ka sa mga hotel, mag-disco ka, uminom ka, naintindihan namang Diyos ng Panginoon ang kapaguran ko. Hindi! Hindi ka naintindihan ng Panginoon. Ikaw lang nakakaintindi sa sarili mo. Kasinungalingan po yan. Amen. Naintindihan ako ng Panginoon kaya hindi ako nakapagbigay. Hindi! Hindi ka naintindihan. Ang alam lang ng Panginoon sa iyo, kuripot ka. Yan ang alam ka. Wala na. Amen. Amen. Ano pa? Marami po ito, brothers and sisters. Kapatid, ikaw ba'y bigin sa pera? Ikaw ba'y makasarili, brothers and sisters? Ano pa? Yung mga mayayabang. Amen. Dito po, marami pong bumabagsak dito. Mga boaster, mga mayabang. Amen. Amen po ba? Bakit kayo tumahimik? Amen. Ito yung mga tinatawag na empty pretenders. Mapagkunwari pero sa totoo lang, wala sila. Sabi nga ng kasabihan marami daw mga kapangpangan ganon. Meaning ko, marami. Totoo po yun. Maraming mga kapangpangan na bulero. Kahit na magalit po yung iba. Totoo po yan. Kahit sa bayan sa Pampanga, I'm not afraid kung sino mang kapangpangan dito na magsabi ng ganon. Yung mga Ilocano, sinabi mo, mga kuripot sila. Yung mga kapampangan naman, puro mga mayayabang, but they are empty-handed. Mga wala sila. Gusto nilang ipakita nila na sila'y mataas sa iba. Kayabangan po yan, brothers and sisters. Ang mayabang, maingay sa lahat ng bagay, mga magulang, mga kapatid. Huwag po tayong magdamdam. Amen? This is a message from God. Marami sa atin ay katulad ng tapayan. Kapag walang laman, napakaingay. But kapag dumating na yung tinatawag na real things, wala na. Tahimik tayo. Hindi ka naman napuno. Hindi ka naman napupuno. Amen. Ano pa? Mga palalo, brothers and sisters, o yung mapagmalaki. Amen. Marami din pong mga Kristiyano na mapagmalaki. They are proud people. Amen. They are being proud in everything. Amen. Totoo po yan. Mapagmalaki. Kahit na nakakasalubong mo, kunwari hindi ka nakita. Isa makikita mo sa syoba, namimili. Pag nasulyapan si pastor, kunwari hindi nakikita
hindi ko naman pinababayad sa kanya yung pinamili ko. Nagpunta ko dito para bibili lang ng isang 100 pills na tinapay. O kahit babayarin yun, kunwari. Tapos, Brad, sis, ay, pastor, nandiyan ka pala. Sasabihin ko naman, nakita mo na ako kanina eh. Di po ba? We are proud. Amen. Amen. Kaya ang sabi ni Paul, next verse, in Romans chapter 12, verse 3, dahil sa gagandang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pangalagaan ang inyong sarili ng igit sa nararapat. Sa alip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Amen. Amen. Kung minsan, ino-overestimate natin ang ating sarili, brothers and sisters. Ano bang dapat natin ipagmalaki sa mundong ito? Wala. Isipin mo lahat ng biyaya mo, yan ay nanggagaling sa itaas. Hindi naman galing sa itaas ito. Binigay ni kumpare ko ito. Oo, binigay ni kumpare mo, ba't yan ay ginamit siya ng Diyos para sa iyo? Amen. Ano pa, mga magulang at mga kapatid, papangalipusta? Blasphemers. Blasphemers. Ito yung mga tao na walang respeto sa Panginoon. Amen. Alam po ninyo kapag dinidisregard mo ang gawain ng Panginoon o yung meeting natin sa Panginoon, it means to say wala ka respeto sa Diyos. Amen. Pinireject mo yung turo ng church, yung turo ng family values. Kapag rineject mo yan, it means to say, brothers and sisters, ikaw ay mapangalipusta. Amen. If you resisting God every day, if you are disobedient to God every day, brothers and sisters, ikaw ay kabilang sa mga mapangalipusta. Speaking evilness to God, brothers and sisters, you are considered as blasphemers. Maging sa kanyang mga lingkod, kapag inalipusta mo ang lingkod ng Panginoon, ang ginagamit niya na daluyan ang kanyang pagpapala, mga kapatid, yan po ay pangalipusta po yan sa harapan ng Diyos. Kaya maging maingat po tayo. Mga magulang at mga kapatid. Ikaw ba'y ganon? Are you living in the last days now, brothers and sisters? Amen. Ano pa? Suwail sa mga magulang. Obedience to parents. Dito po, marami pong bumabagsak dito, mga kapatid. Amen. Dinireject nila ang desisyon ng magulang sa loob ng tahanan. And that is disobedience to parents. 2 days ago, nanonood po ako ng, hindi naman ako tagahanga ng face-to-face. Isang tinitingnan ko lang yung mga takbo ng buhay sa atin. Ano po. Siyempre, bilang pastor, nagsisearch din po kami. Merong isang babae doon na sabi niya, ang magulang ko, walang kwentang magulang. Sabi ko, sobra naman ito. Dahil lang hindi napapagbigyan ng magulang, sasabihin mo na walang kwentang magulang. Kung di sa kanya, hindi ka lumitaw sa mundong ito. Maya-maya, sabi ko sa isip ko, mamaya, hindi yan, sa face-to-face na ito, nag-aawa ka niya, nag-iiyakan. But you are not supposed to tell the public na yung mga magulang mo ay walang kwentang magulang. If you cannot respect your parents, brothers and sisters, to whom you will going to respect? Kapag hindi mo ninirespeto ang magulang mo, it means to say, you cannot respect God. So, sinong gusto mong irespeto ngayon? Sino?
Are you among these people, brothers and sisters? Ganun ba tayo? Alam mo ba ang paggaruga ng isang magulang sa buhay mo? Simula ng iyong pagkasanggol sa init at lamig, inaalagaan ka, nagtabaw siya, inaalagaan ka. Then later on, sasabihin mo, wala kang kwentang magulang. And that's unfair, brothers and sisters. That is unfair. We have to respect our parents, mga magulang at mga kapatid. Amen. Alaanin mo ang kapaguran na ginawa sa iyo ng mga magulang mo. You must respect. First, respect God. Then secondly, you must respect your parents always. Amen. Next, walang utang na loob. Unthankful. Amen. Alam po niyo, while I'm studying this characteristic na ito, yung character ng isang tao, mga kapatid, purihin ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay binabago tayo. Katulad ng inawit natin kanina, we are being renewed every day. Every day nakikita po natin ang ating mali. Unless na hindi mo nakikita ang kamalian mo sa buhay mo, it means to say, hindi mo pa talagang kilala ang sarili mo. Hindi mo kilala ang sarili mo, brothers and sisters. How you can know God kung mismong sarili mo hindi mo kilala? Hindi mo alam ang kapasidad mo. How you can prove that you know God? Yung taong nakikita mo, sarili na nakikita mo, napipil mo, hindi mo kayang sundin, what more yung Panginoon na hindi mo nakikita? Amen. Kaya imposible, mga magulang at mga kapatid. Amen. We don't have any sense of gratitude. Hindi tayo marunong magpasalamat for anything we possess. Hindi tayo marunong magpasalamat. Pagkagising mo sa umaga, ito ang lagi kong sinasabi sa inyo, kailan ka ba naupo at nagpasalamat sa Panginoon? Umarap ka sa pagnangkainan, kailan ka nagpasalamat sa Panginoon? Sa biyayang tinanggap mo. Pagkagaling mo sa trabaho, kailan ka ba umupo sa kwarto mo, nagpasalamat ka sa Panginoon sapagkat binigyan ka ng divine protection sa loob ng maghapon, sa loob ng 8 oras. Kailan ka ba nagpasalamat sa Panginoon bago ka matulog? Pinasalamatan mo ba ang Diyos? Ganun ka ba, kapatid? Ina-acknowledge mo ba ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin? Amen. So we have to respect and be thankful to God. Pasalamatan mo ang Panginoon sapagkat hindi dahil sa Kanya, mga kapatid, hindi ka naging tao. Kung hindi sa Kanya, hindi ka nakarating dito. Kung hindi sa Kanya, mga kapatid, hindi ka nagtamasa sa mga bagay na tinatanggap mo araw-araw. Kaya ang sabi ni Paul, in the book of 1 Thessalonians chapter 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen. In all circumstances. Walang pinipili ito, mga magulang at mga kapatid. Everything we have to thank God. Pinasalamatan mo ba ang Diyos dahil nakadating ka sa worship service ngayon? Pinasalamatan mo ba ang Diyos, brothers and sisters, nung nakapagpadala ka ng remittance sa mga pamilya mo? Nagpasalamat ka pa sa Diyos? Hindi. Ikaw ba isa sa mga ganito, mga kapatid? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. This is the will of God, mga magulang at mga kapatid, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. That's the will of God, na magpasalamat sa Kanya, brothers and sisters. Amen. Ano pa? Marami po ito, brothers and sisters.
Imposible ba na hindi mo maposes ito? No? It is possible. Posible na hindi maging karakter sa buhay mo ito, mga kapatid. Ang lahat ng 18 o 17 na binanggit po ni Paul dito kay Timothy. Amen. Ano pa? Lapastangan sa Diyos. Walang kabanalan. Amen. Lapastangan sa Diyos. Kaya pala kapag hindi ka namumuhay na may kabanalan, mga kapatid, it means to say, lapastangan ka sa Panginoon. Amen. Kaya lahat ng ginagawa mo, puro mga wicked ways. Ang lahat ng nagagawa po natin, mga magulang, mga kapatid. Mostly people are governed by their passions. Amen. Kapag tayo po, mga kapatid, ay walang kabanalan, at tayo po'y bulag sa katotohanan. Nagiging bulag sa katotohanan. Amen. Amen. Yan po ang binanggit ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. But, sabi niya dito, bukod dito, sabi pa ni Paul. In 2 Timothy chapter 3 verse 3. Bukod dito, sabi ni Paul, sila'y magiging malupit. Sino bang malupit dito, brothers and sisters? It means to say, sila'y walang katutubong pag-ibig. May mga malupit sa asawa. Kung minsan may mga babae na kinokontrol ang asawa, masulyapan lang yung isang matanda na nagsiselos. Uy, matanda na yan, no? Bakit mo pa pinagsiselosan yung mister mo? Mga babae, pagdating sa pera, laging nag-aaway. Masyadong malupit. Amen. Walang pag-ibig. Amen. Kaya ano pong nagiging resulta? Wala tayong nakikitang pagmamahal sa loob ng taanan. Ang taanan ay parang impyerno, brothers and sisters. Kaya ang daming mga broken family sa atin. Amen. Hanggang ngayon, marami pa rin Pilipino na hindi nila kilala ang kanilang mga magulang. Hindi nila alam kung sino ang kanilang tatay. Hindi nila alam kung sino ang kanilang nanay. Baka sapagkat in the first place, walang katutubong pag-ibig na namunga sa loob ng taanan. Amen. Nandiyan yung abandonment. Iniiwan ng magulang ang mga anak. Nandiyan yung annulment, brothers and sisters. Nandiyan yung drug abuse. Nandiyan yung abortion. At marami pa, mga magulang at mga kapatid. At nandiyan yung infidelity sa bawat isa, sa mag-asawa. Amen. So wala tayong nakikitang agape love sa loob ng taanan. Walang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, brothers and sisters. Walang harmony sa isa't isa. Amen. Ano pa? Magiging malupit, walang abag, brothers and sisters. O yung tinatawag na mga truce breakers. Walang isang salita na tinutupad. Isa ka ba yan, brothers and sisters? Amen. Tandaan po ninyo, ang salita ng tao ay walang garantiya. But ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang salita ng Diyos ay pawang katotohanan. Ba't ang tao, mga magulang at mga kapatid, napakahirap paniwalaan. Kapatid, isa ka ba sa ganitong mga tao? Are you living in the last days, brothers and sisters? Amen. Brothers and sisters, itong mga ilan na binanggit ko po, mga magulang at mga kapatid, ito po ay very common din sa church ng Panginoon. Kahit lang saan church,
brothers and sisters. Marami pong mga ganitong mga Kristiyano sa mga panahon na ito. Amen. Ano pa? Walang habag na panirang puri. Dito po, marami rin pong ganito, brothers and sisters. Kung minsan, ini-insist, yung boyfriend ko, girlfriend niya yung kesyo-kesyo na gano'n. Brothers and sisters, mga mali po yan. Lalo-lalo na po mga kapatiran natin, bigyan po natin sila ng mga reputasyon. Ano po? Amen. Tandaan po ninyo, mga magulang at mga kapatid, si Satan ay tuso. Amen. Halos ang binibiktima po ni Satan, yung alam niya na mababaw sa kanilang pananampalataya. Yan ang halos binibiktima po ni Satan sa loob ng church. Yung mga mapanirang puri, mapanirang reputasyon ng iba, mga magulang at mga kapatid, yan ang laging ginagawa po ni Satan sa loob ng church ng Panginoon. Because the devil always twisting the word of God ever since from Adam and Eve, brothers and sisters, hanggang sa mga panahon na ito, hanggang sa mga last days na ito, ganun po ang ginagawa ni Satan. But remember, we are a victorious Christian. Si Satan ay talunan na, mga magulang at mga kapatid. Amen. Ano pa? Marahas. Amen. Amen. Mapusok. Sometimes we don't have self-control. Pag ginusto ng laman, sige, yan ang ginagawa po natin. Amen. We don't have the ability to discipline ourselves. Wala tayong abilidad upang ang sarili na ito ay disiplinan natin. Ganun ka ba, kapatid? Alam mo na, pwede ka naman palang umabol sa gawain ng Panginoon. But still, ay tsaka na lang, susunod na lang. Baka maaga akong makalabas. Then later on, the next following days, lalo kang nadidelay hanggang sa mawawala ka na sa Panginoon. Amen. Because you don't have self-control. Amen. If you feel good, if something feel you good, brothers and sisters, you have to do it. Ganyan ang mga taong walang self-control. Amen. Kung minsan lagi natin sinasabi, huwag ko nang palampasin ito. Bira lang dumating itong pagkakataon na ito. Then later on, bagsak ka. Why? Because you don't have self-control, brothers and sisters. Amen. Para kang isang driver na nagmamaneho na walang sasakyan. Because you don't have self-control in your life. Kung ano yung gustong sabihin ng bibig mo, hindi mo na iniisip kung makakasama sa ibang tao o kung makakabuti sa Diyos. Why? Sapagkat wala kang self-control. Kaya ang sabi po ni Paul, in the book of 1 Corinthians, malapit na po tayong matapos. May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit, ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Tandaan po natin ito, hindi lahat ng mga bagay ay nakakabuti sa tao. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako nagpapaalipin sa anumang bagay. Everything is permissible for me. Ang sabi po ni Paul, but not everything is beneficial. Naniniwala po ba kayo? Hindi lahat ng mga bagay na nakapagbibigay ng benepisyo po sa atin. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Yan ang dapat natin gawin, brothers and sisters. Amen. Amen. Ano pa? Marahas, mga mababangis. Naniniwala po ba kayo na marami pa rin mga Kristiyano, mga mababangis, na parang leon? Mataray. Amen. Mataray, sila'y parang ayop, brothers and sisters. Amen. Anong nakikita po natin ngayon? Sa takbo ng panahon sa bansa po natin, every day, nandyan yung away.
Kung minsan celebrity, nakikipagbarilan. Nandyan yung salvage. Amen. Mga lawmakers, they are the law breakers sa ating bansa ngayon. Amen. Nabagsak si Corona sa magitan ng kanyang salin. But itong lahat ng umusga sa kanya, lahat ay may problema sa kanilang salin. Brothers and sisters. It is unfair. Why? Ang mga tao na ito ay mga bulag sa katotohanan. Why? Because they don't know God. Ang Diyos na kanilang natutuhan at sinasamba, ito po yung hindi tunay na Diyos. Sa pangalan lamang. But in reality, it is not the real God na sinasabi po ng Biblia. Amen. Amen. And lastly, ang sabi ni Paul, yung hindi maibigin sa mabuti. Amen. Marami pong Kristiyanong gano'n. Ayaw niya yung mabuti. Ayaw niya. Amen. Kapag gumaba na yung message, naliligalig na siya. Ito po yan, mga magulang mga kapatid. Amen. Ito naman si Pastor, ano na naman ang binanggit niya. Amen. Ayaw natin yung mga mabubuti, brothers and sisters. Amen. Amen. Kapag nagsasalita ka ng mga mabubuting bagay, ayaw makinig. But kapag chismis o kwentuhan, kukuha pa yan ng upuan yan para mas komportable siya. Gusto niya laging nandun sa role na yan, mga magulang at mga kapatid. Pag nabukas yung bibig niya, ay nako, non-stop. Hanggang sa iwanan na lang siya ng kanyang mga kausap, brothers and sisters. Amen. Ito yung mga tao, they are against the Word of God. Ayaw nila yung mabuti. Ayaw nilang pinag-uusapan ang mabubuti, lalong-lalo na ang para sa Panginoon. Amen. Kapag gumagawa ka ng masama, sikat ka. But kapag gumagawa ka ng mabuti, mga kapatid, ay wala kang tagaanga. Yan ang sistema. Yan ang trend sa mundong ito, mga magulang at mga kapatid. Amen. Amen. Ano pang sinabi po ni Paul? Next verse. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Sila'y magiging taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Amen. Amen. Pinagkakanulo ang mga kapatiran, mga kaibigan, para makamtan ang pita ng sarili. Sila'y mga sinungaling, walang katapatan sa sarili, sila'y pawang magnanakaw, and they are cheaters. Amen. At wala silang pag-ibig sa Diyos. Sila'y mga palalo, mahilig sa kalayawan mga magulang, mga kapatid, kaysa maibigin sa Diyos. They are lovers of pleasures, brothers and sisters, than lovers of God. Amen. Gusto ng mga yan, laging bago ang cellphone. Kalayawan niya. Now, brothers and sisters, are we living in the last days? Amen. Maghapon nasa teleserye sila. Nakababad sa TV. They don't even open their Bible para magsaliksik at mag-aral ng salita ng Panginoon because they are lovers of pleasure. Amen. Amen. Instead of listening to the Word of God o sa mga gospel music, mga magulang at mga kapatid, nandyan, naka-Walkman, naka-iPhone, nakikinig sa mga rap music, brothers and sisters.
They are lovers of pleasure. Marami pong mga Kristiyanong ganon. Pag nakakita ng may bagong cellphone, bibili kahit anong mangyari para lang makaabol sa trend ng technology na nakikita po natin. Ganun ka ba, kapatid? Ganun po ba tayo? Kung minsan, kung anong nakikita natin sa iba, gusto natin makamtan din po natin. Remember, yan po yung kasalanan. Kasalanan, lalo na kapag hindi mo kaya at pinipilit mo. You are trying to grab the opportunity na hindi mo naman kaya. Yan ang nangyayari po, mga magulang at mga kapatid. And lastly, dito na po tayo magwawakas, mga magulang at mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos. Amen. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos, mga magulang at mga kapatid. So, in the last days, brothers and sisters, nandiyan ang anyo ng kabanalan sa tao. O yung tinatawag na holier than thou. Amen. Kapag sila'y nasa loob ng church, wala silang pinag-uusapan kundi ang mga lingwahe na ginagamit sa loob ng church. Sila'y nasa anyo ng kabanalan. They considered themselves as spiritual, but they are not saved. Marami pong ganyan, mga magulang at mga kapatid sa loob ng church. They possess a form of godliness sa kanilang buhay, but in reality, hindi naman sila banal. In reality, sila po'y mataray pa rin. Walang pagbabago. Kaya tama po ang sinabi ni Paul. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Anong ibig sabihin ni Paul? You cannot see the power of God na kumikilos sa kanilang buhay. Kapag nagpanalangin ka sa kanila, kung may karamdaman ka, lalo kang pagkakaroon ng karamdaman. Because they don't have the power from God. Amen. They deny the power of God, brothers and sisters. Amen. Brothers and sisters, ganun po ba tayo? Kung ano yung nakikita mo sa church, kung ano yung napapag-aralan mo sa loob ng church, you have to apply it outside the church. Brothers and sisters, you must respect the Word of God. Kapag nandiyan ka, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, you must attentive, brothers and sisters, makinig ka. Kaya kapag hindi ka nakikinig, brothers and sisters, you are among sa pinanggit po ni Paul. Amen. Ang sabi ni Paul, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Iwasan mo. Iwasan pala natin itong mga ganitong tao na unrepentance. Iwasan natin itong mga tao na hindi nagbabago. Tama ang Biblia. Tama ang Biblia. Kapag ang isang taong makasalanan, brothers and sisters, matitigas ang ulo, kahit anong panalangin na idulog mo sa Panginoon, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Ganun po ang ginawa niya sa mga Israelites. Huwag mo nang ipanalangin yan. Ang sabi kay Jeremiah, hindi rin kita pakikinggan sapagkat ayaw nilang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Brothers and sisters, alam ng Diyos ang puso mo ngayon kung saan ka. Kilala ka ng Diyos. Amen. Dapat pala, iwasan natin ang mga ganitong mga tao. You must isolate yourself from these people. Iwasan natin. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Book of Matthew chapter 7:20, wherefore by their fruits you shall know them. Sa bunga nila. Ngayon, kung nakikita mo, walang pagbabago yan. Ilang taon ng member ng church, ganun pa rin. Brothers and sisters, ayaw mag-repent. So, isolate na natin ang ating sarili. Kapag na-prove mo na siya hindi nagbabago, my dear brothers and sisters, what you have to do, try to pray to God. Malay mo, someday, nakabag ang Panginoon sa mga taong ito. Amen.
Amen. Kaya mga kapatid, ano po ang payo ng Diyos sa ating lahat? Maliwanag po, ngayon, tayo nasa last days na. Amen. Naniniwala po ba kayo? Are we in the last days? Yes. Tayo po'y nasa last days na, mga magulang at mga kapatid. So, bagamat ito po ang totoo, so what shall we do then? Ano po dapat po natin gawin? Are you belong to the group of these people that I mentioned, na minention po ng Biblia, mga magulang at mga kapatid? Are you among? Tayo po ba? Maging honest lang tayo sa sarili natin. Unless hindi po tayo nagiging honest, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng renewal sa spiritual po natin. Hindi ma-restore ng Panginoon hanggat tinatago mo, hanggat meron kang tinatago sa mata ng Panginoon. But remember, you cannot hide anything from God. Ang gusto ng Panginoon, brothers and sisters, maging matapat po tayo sa Kanya. You cannot hide anything, brothers and sisters. Amen. Kaya ang sabi po ni Paul, in our last verse, tayo po'y tumayo. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati. Amen. At bakit nandiyan pa ang dati? Ang dating ugali sa atin. At bakit wala tayong pagbabago? Ganun ka pa rin. Sapagkat hindi ka naman tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Nakipag-isa ka lang sa Kanya sa magitan ng bibig lamang at hindi sa gawa. Wala na ang dati, ang sabi po dito, wala na ang dati niyang pagkatao, kung ano man ang naging buhay mo noon. Kaapon, brothers and sisters, ngayon nakilala mo na ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. At bakit ngayon pakending-kending ka pa? At bakit ngayon walang pagbabago? It means to say, hindi mo tinanggap ang Panginoon. At bakit ngayon ang bunganga mo? Ganun pa rin, brothers and sisters. At bakit hanggang ngayon ganun ang itsura mo? So it means to say, hindi ka nagbago. So kung hindi ka nagbago, brothers and sisters, ito yung babala sa'yo ni Paul. Are we living in the last days, brothers and sisters? Are we living in the last days? Mga magulang at mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay matalas. Ay matalas. Sana huwag tayong magdamdam. Lahat tayo ay natatamaan sa salita ng Panginoon. Double-edged swords ang salita ng Panginoon. Maging sa mga kasukasuan po natin, pumapasok po ang power ng salita ng Panginoon. The best thing to do, brothers and sisters, ang pinaka-the best na dapat po natin gawin sa hapong ito, dapat mag-repent po tayo. Yan po ang gamot. Yan ang gamot sa isang taong nakakalimot, mga magulang at mga kapatid. Mag-repent ka. Ang sabi ni po si Peter sa Acts chapter 2 verse 38, repent. Repent for the remission of your sin and baptize in the name of our Lord Jesus Christ. Magpabautismo ka, mag-repent ka. Magpabautismo ka sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang regalo ng Panginoon. Kaya ito po ang amon ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Unless you repent, unless na hindi po tayo mag-repent, mga magulang at mga kapatid, you cannot see the kingdom of God. Amen. Mga kapatid, hindi po biro-biro ang nasa Panginoon. Ito po ay maging serious na po tayo sa mga panahon na ito, sa mga last days na ito. Maging serious na po tayo sa ating buhay, mga kapatid. Time is running out. Kukunti na lang po ang oras po natin, mga magulang, mga kapatid. And this afternoon, I want to ask you one question.
Gusto mo bang magbago? Gusto mo na bang magbago simula ngayon? Are you prepared to change your life, mga magulang at mga kapatid? Sa pagitan mo, brothers and sisters, sa pagitan mo, tandaan mo, you can transform this world. Kaya nating transform ang mundong ito mula sa kasamaan patungo sa kapayapaan. Lahat tayo po, mga kapatid, ay instrumento ng Panginoon. We are the salt of this earth. Tayo ang asin ng sanlibutan. Now the question is, are you willing to change your life right now? Kung willing ka, brothers and sisters, you can raise your hand. Are you willing to change your life? Narinig mo ang message, brothers and sisters. Hindi pinag-uusapan ng reliyon, hindi pinag-uusapan ng anuman denomination this afternoon, but we are talking the power of God. Are you willing to change? Are you willing to repent? If you are willing, brothers and sisters, if you are ready to repent, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, mga magulang at mga kapatid. Time is running out. Who knows, tomorrow, may mangyayari sa atin. Hindi natin awak ang takbo ng panahon. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. If something happened to us, brothers and sisters, na hindi natin pwedeng iwasan, yan ay nasa kamay lang ng Panginoon. Sigurado ka ba na makakapiling mo ang Diyos? Sigurado ka ba na makakapiling mo ang Diyos? So if you want to repent right now, tandaan po ninyo, nakikita ng Panginoon ang pagtaas mo ng kamay sa araw na ito, sa sandaling ito. And once na tayo po, Panginoon, tayo po, mga magulang at mga kapatid, ay binabaliwala po natin ang salita ng Panginoon. Brothers and sisters, I would like to warn you this afternoon, may consequences po yan. Hindi po mahirap ang magbago sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kapag nagbago ka, God will do the rest. Ang Panginoon, mga kapatid, iaalay niya ang buhay mo. Ang lahat ng mga pasanin na yan ay aalisin ng Panginoon. If you are willing, itaas mo yung kamay, hindi may jump, brothers and sisters. Ipakita mo sa Diyos na you are willing to change. Ipakita mo sa Panginoon that you are willing to change. Amen. So lahat po ng mga nagtaas, lumapit po kayo sa harapan. Brothers and sisters, we want to pray for you, brothers and sisters. Ang Diyos ay tumutugon. Ang Diyos ay kasama natin ngayon. At nakita ninyo, mga magulang at mga kapatid, kung paano gumawa ng miracle ang Panginoon. Sa church na ito, brothers and sisters, the power of God ay nasa kalagitnaan po natin. Ang power ng Panginoon ay nasa loob ng church na ito, brothers and sisters, sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, brothers and sisters, magkaroon po tayo ng humility sa buhay po natin. We must obey the Word of God. We must respect the Word of God, brothers and sisters. Amen. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na banal, Diyos na mapagpala, nakikita mo, Panginoon, ang bawat puso sa apong ito, Panginoon. Lord, hindi po ikinakaya ng aking mga kapatiran, ang aking mga kababayan na itataas ang kanilang kamay, Panginoon. That is the symbol of humility in our lives, Panginoon. Nakikita mo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang kainaan. Ang kanilang mga pangako, Panginoon, ay hindi nila natutupad sa iyo. But sa hapong ito, Panginoon, by the power of your might, by the power of your words, Panginoon, tinatanggap po nila ang kanilang pagkakamali, ang kanilang pagkukulang sa iyo, Panginoon. Kabagan mo po silang lahat, Panginoon. Kaming lahat na narito, Panginoon. Kami po'y nagpapakumbaba. Tulungan mo po kami, Panginoon, sapagkat hindi po namin kayang baguhin ang sarili, ang laman ng ang sarili namin ito, Panginoon. Ang katawang panlupa na ito ay hindi po namin kayang baguhin kung wala po ang iyong presensya sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, batid mo po ang bawat puso na narito. Batid mo po, Panginoon, ang bawat pasanin na dala-dala nila sa apong ito, Panginoon. Batid mo, Panginoon, ang bawat problema na kanilang
dala-dala sa hapong ito. Subalit, Panginoon, walang imposible sa iyo. And I believe, God, by the power of your might, pagbaba po nila sa building na ito, Panginoon, sa upper room na ito, Panginoon, silang lahat, amang Diyos, magaan ng kanilang pakiramdam sapagkat inalis mo na, Panginoon, ang lahat ng mga curses. Inalis mo na, Panginoon, ang lahat ng mga pasanin na yan, ang lahat ng sumpa na yan, Panginoon, sa magitan ng kanilang pagsisisi, sa magitan ng kanilang pagtupad sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, we thank you so much this afternoon to the power of your words. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa hapong ito, nagkaroon po ng renewal, na-renewed ang aming espiritu, Panginoon. Na-restore ang aming salvation sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat you are the God of peace. You are the one true God, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang aming Panginoong Yesus na muling babalik sa mundong ito. Kayo, Panginoon, ang Diyos na aming makikita na mukhaan at makakapiling sa darating na panahon. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. We ask you, O God, to continue to bless everyone this afternoon, Panginoon. Salamat po sa paglapit nila sa iyong banal na harapan, sa trono ng iyong biyaya. Salamat po sa iyong abag at katapatan sa aming lahat. We ask you, Lord, to continue to bless this congregation. We thank you, Lord, from the bottom of our heart sa lahat ng mga blessing sa pagtugon mo sa aming mga pangangailangan. Truly, Jesus is alive. Amen. Jesus is alive. Amen. Jesus is alive. Ang lahat ng ito, Panginoon, aking pong tinataas sa natatanging pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Peace be with you, brothers and sisters in Christ. Peace be with you. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon.